Magandang araw! Narito na ang ating aralin sa Language Quarter 1, Week 4, Day 2, Paghahambing ng mga bagay o tao. Noong ating Day 1, napag-aralan natin kung paano gumagamit ang mga salita sa paghingi ng isang bagay o paghingi ng pabor sa kapamilya, kaibigan, kaklase o sa mga nakakatanda sa atin. Gayon din ang tono ng boses na dapat natin gamitin sa paghingi ng pabor o pakikiusap. Ngayon, sino ang mga kasama ninyo sa bahay? So, siguro ang ilan sa inyo kasama ang lolo't lola, tito, tita, o mga pinsan. O may ilan sa inyo na ang kasama lang ay ang nanay, tatay nyo at kapatid nyo. O, sino naman sa inyo ang may kapatid? O, walang kapatid. O, pwede yon. Iba kasi sa atin, walang kapatid, ang iba meron. Yan, sino naman sa inyo ang pinakamatanda? Siya yung panganay. Sino naman sa inyo ang pinakabata? O siya yung bunso. Okay, paano kayo nagtutulungan sa pamilya? O dapat may iba't ibang task tayo na naka-assign, no? Ngayong araw, pag-aaralan natin ang mga paraan kung paano natin nagagamit ang wika para paghambingin ang mga bagay o tao. Ibig sabihin, titingnan natin kung ano-ano ang pagkakatulad o pagkakaiba nila at gagamit tayo ng tiyak na salita para ilarawan sila. Matututo rin kayo ng ilang mga salita na makakatulong sa inyo sa pagpapahayag ng mga bagay tungkol sa inyong sarili at pamilya. Ngayon, may chant akong ipaparinig sa inyo. Sabayan niyo ako. Yan. Pamilya, pamilya na masaya, nagtutulungan sa isa't isa. Nanay at tatay, sa aming nagmamahal, uulitin ko na may kasamang palakpak. Pamilya, pamilya na masaya, nagtutulungan sa isa't isa. Nanay at tatay, sa aming nagmamahal. So, kasunod naman ito. Bago natin ipalakpak, i-chant ko muna. Ate at kuya, sa aming nagbabantay. Pamilya, pamilya, mahal kita. Salamat sa lahat sa tuwina. O, ipalakpak naman natin. Ate at kuya, sa amin nagbabantay. Pamilya, pamilya, mahal kita. Salamat sa lahat sa tuwina. Yan. So, sino ang mga kasapi ng pamilya na nabanggit sa chant? So, nandun si nanay, tatay, ate, at kuya. Ano ang ginagawa ng bawat pamilya? So, sila ay nagtutulungan. Ngayon naman ay ating pakinggan ang mga pangungusap at alamin kung anong mga salita ang ginamit kapag naghahambing. Masipag ang tatay ko. Ulitin nyo nga. Masipag din ang nanay ko. Pareho silang mahusay magluto. Mahusay sumulat ng tula si ate. Mahusay namang kumanta si kuya. Di tulad ni ate na ayaw maglaro, hilig naman iyon ni kuya. Ako ang bunso, talento ko ang magpasaya sa kanila. Inaalagaan nila akong mabuti. Anong salita ang naglalarawan sa tatay at nanay? So, ginamit doon ang masipag at mahusay. Anong salita ang naglarawan kay nanay? So, masipag. Si nanay daw ay masipag. Anong salita ang ginamit sa paglalarawan kay ate? Si ate ay mahusay sumulat ng tula. Anong salita ang ginamit sa paglalarawan kay kuya? So, si kuya ay mahusay kumanta. Anong katangian ni tatay ang kapareho o katulad ni nanay? So, sila ay parehong masipag at mahusay magluto. Yan. Ano ang pagkakaiba naman ni ate at ni kuya? So, mahusay sumulat ng tula si ate, mahusay namang kumanta si kuya. Mahilig maglaro si kuya, di tulad ni ate na ayaw niyang maglaro o hindi siya mahilig maglaro. Yan, tukuyin ang salitang ginamit upang ipahayag ang pagkakatulad ni nanay at tatay. So, dito gumamit tayo ng salitang din at pareho upang ipahayag ang pagkakatulad ni nanay at tatay. O kagaya ng
O pareho silang masipag, 'di ba? Sabi, si nanay ay masipag, si tatay ay masipag din. Yun, yung din ginagamit siya sa hulihan, ha? Matatagpuan lagi ito sa hulihan. Kaya kung may nawawala sa hulihan, din o rin kaya yun. Then, pareho silang mahusay magluto o pwedeng sa gitna o sa unahan nakikita ang pareho. Pag tayo ay naghahambing ng pagkakatulad. Tukuyin ang salitang ginamit upang ipahayag ang pagkakaiba ni ate at ni kuya. Gumagamit tayo ng salitang di tulad upang ipahayag ang pagkakaiba ng katangian ni na ate at kuya. 'Di ba sinabi doon, si ate ay hindi mahilig maglaro, di tulad ni kuya na mahilig maglaro. Okay? Tandaan, ang di tulad ginagamit kapag sinasabi ang pagkakaiba. So, ang paghambing ay paglalarawan ng kaibahan at pagkakatulad ng dalawa o higit pang tao o bagay. Ang mga salitang tulad ng pareho, rin at din ay di tulad ay ginagamit sa paghahambing ng tao o bagay. Ang mga salita tulad naman ng pareho, rin at din ay ginagamit sa pagkakatulad. Tandaan, yung pareho o kaya yung rin at din ginagamit pag magkatulad ang sinasabi natin sa isang bagay o tao. O kaya, pwede ring lugar. So, ang hindi tulad, ginagamit pag sinasabi ang pagkakaiba. Okay? Limbawa, pwedeng lugar. Kunwari, sa aming probinsya ay maraming puno, di tulad sa syudad na kakaunti ang puno. Gamit ang mga salita sa paghambing, sabihin ang pagkakatulad at pagkakaiba ng larawang aking ipapakita. O, ito. Mansanas, sabihin natin. Pagkakatulad nila, ang mansanan at saging ay parehong prutas. So, ginamit natin yung salitang pareho para sabihin ang kanilang pagkakatulad. So, makikita nyo na sa gitna itong pareho. Wala siya sa unahan, wala siya sa ulihan. Next, ano pa? Ang mansanas ay matamis, ang saging ay matamis din. Dito, ginamit naman yung din para sabihin ang kanilang pagkakatulad. Ginagamit ang din kapag ang nasa unahang salita ay, ayan, consonant o katinig. Okay? Next, di magkatulad. Ano naman ang kanilang hindi pagkakatulad? So, kulay pula ang mansanas, di tulad ng saging na kulay dilaw. Dahil magkaiba sila ng kulay, ginamit natin ang di tulad. Next, Crayola at lapis. Pagkakatulad nila, ang lapis ay matulis, ang Crayola ay matulis din. So, ginamit natin ulit ang din. Ano ang pagkakaiba nila? Ang lapis ay mahaba, di tulad ng Crayola. So, bakit di tulad? Kasi magkaiba sila. Ito mahaba, ito maiksi. Ano ang ginagawa natin kapag tayo ay naghahambing? So, sinasabi natin ang pagkakaiba at pagkakatulad. Ano ang mga salitang pwede natin gamitin kapag gusto nating ipakita ang pagkakapareho ng ating pinaghahambing? So, gumagamit tayo ng pareho o kaya din o rin. Paano naman kung gusto nating ipakita ang pagkakaiba? Gumagamit tayo ng di tulad. Tandaan, ang paghahambing ay paglalarawan ng kaibahan at pagkakatulad ng dalawa o higit pang mga bagay. Ang mga salitang pareho at rin at din ay ginagamit upang ipahayag ang pagkakatulad. Ang hindi tulad ay ginagamit upang ipahayag ang pagkakaiba. Pili kayo ng isang miyembro ng inyong pamilya gamit ang natutunang salita paghambingin ninyo ang inyong sarili. Pwede nyong sabihin yung pagkakaiba nyo o pagkakatulad. Halimbawa, si Bunso ay mataba pareho ni Kuya. Pareho mataba si Bunso at si Kuya. Bawa naman, si ate ay mapayat di tulad ni Kuya na mataba. Okay? Yan. So, pwedeng ganon. Halimbawa, kulot ang buhok ni Bunso di tulad ni Nanay na tuwid. Yan. O kaya, si tatay ay masipag, si nanay ay masipag din. O kaya, si tatay ay matangkad, di tulad ni nanay na maliit. O yan, mag-isip ng pwede nyong ihambing sa inyong mga kasapi ng pamilya.
Tingin sa kahon ng tamang salita na dapat gamitin upang paghambingin ang mga sasabihin ko. Si Ana ay kulot, blank ni Mara na tuwid ang buhok. O si Ana daw ay kulot, si Mara naman ay tuwid. So magkaiba sila. So anong gagamitin natin? Di tulad. Si Marlon at Kevin ay blank masipag mag-aral. So ito ay kanilang pagkakapareho kaya pareho. Si Marlon at Kevin ay parehong masipag mag-aral. Si Sarah ay mahusay umawit, blank kay Vera. O yan, pwede natin gamitin ang salitang pareho. Si Sarah ay mahusay umawit pareho kay Bella. Ang mansanas ay kulay pula, ang puso ay kulay pula rin. Yan, rin. Pagka a, e, i, o, ang kasunod, rin. Ang lemon at dalantan ay blank maasim. So, parehong maasim. Yan, naway may natutunan kayo ngayong ating aralin hanggang sa susunod na lesson. Abangan! Paalam!